Magandang araw, Binibining Danyo. Ang aking napiling akda ay modyol na pinamagatang Panitikan ng Pilipinas, Definisyon, Uri, Anyo, Genre at Kahalagahan. Layunin. Una ay naipapaliwanag ang kahulugan ng panitikan. Pangalawa ay natutukoy ang anyo, uri, genre, kagamitan at elementong taglay ng isang akda. Panitikan. Mula sa salitang titik kung saan dinagdagan lamang ng unlaping pang at unlaping an na naging pangtitikan at di kalaunan ay naging panitikan. Pasulat na paghahayag ng kaisipan o damdamin tungkol sa mga paksang may kinalaman sa pamumuhay, paniniwalang pampolitika, pananampalataya at pag-uugaling panlipunan. Dumako naman po tayo sa klarifikasyon. Hindi makatotohanan ang literatura, hindi salamin o refleksyon o ano paman ng katotohanan ang literatura. Ang dakilang obra ng panitikan ay kasaysayan na nakasakay sa literatura. Ito ay lagom na kasaysayan, isang antas na makasaysayang pananaw, mapino, sinala at sa tulong ng sining pinadalisay. Ating talakayan ang uri, anyo at paraan ng pagpalaganap ng panitikan. Unahin natin ang uri. May dalawang uri ng panitikan. Ito ay fiksyon at di-fiksyon. Ang fiksyon ay hindi makatotohanan, hindi kailanman nangyari sa totoong buhay. Bunga ng imahinasyon at haka-haka ng tagapagsulat. Akdang bungang isip. Sa di-fiksyon naman ay naglalahad, nagsasalaysay at nagbabahagi ng pangkalahatang katotohanan batay sa mga tunay na pangyayari at balita. Dumako naman tayo sa anyo ng panitikan na may dalawang anyo. Ang una ay patula at ang pangalawa ay prosa. Ang patula ay mga akdang nasa anyong tula, may tugma at nakasulat ng pasaknong. Ang prosa naman ay ang mga akdang nasa anyong patalata na binubuo ng mga pangungusap na nagpapahayag. Sa paraan ng paglaganap naman tayo dumako, may tatlong paraan ng paglaganap ng panitikan at ito ay ang pasaling dila, pasulat at pasaling elektroniko. Pasaling dila, ito ay oral tradisyon o pagkukwento at ang pasulat ay ang mga akdang pampanitikan na nailimbag sa mga publikasyon. Pasalentroniko naman ay ang nakalimbag sa mga website at iba pang mga social media platform. Genre ng panitikan sa anyong tuluyan. Una ay ang sanaysay. Ito ay naglalahad ng mga kuro-kuro at pansariling kaisipan. Pangalawa ay ang alamat. Naglalaman ito ng mga kwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay, tao o lugar sa daigdig. Ang pangatlo ay ang anekdota. Batay ito sa totoong pangyayari na ang layunin ay magbigay aral. Pang-apat ay ang balita. Ito ay naglalahad ng mga pang-araw-araw na pangyayari. Pang-lima ay ang salaysayin. Ito ay naglalahad ng tunay o kathang pangyayari hingil sa isang tao, bagay o pangyayari. Ang pang-anim ay ang talambuhay. Ito ay tala ng kasaysayan sa buhay ng tao. At ang pang-pito, editorial. Naglalahad ito ng opinyon kaugnay sa isang pangyayari. Pangwalo ay ang talumpati. Pasalitang paglalahad ng layong manghikayat, magbigay impormasyon o magpaliwanag. Pangsyam ay ang maikling kwento. Maikling salaysay ng ginagalawan ng pangunahing tauhan na layong magbigay aliw. Pang-sampo, nobela. Mahabang salaysay na nahahati sa mga kabanata. Pang-11, dula, pagtatanghal na sa entablano na karaniwang naglalayong magbigay aliw. Pang-12, parabola, salaysayng hango sa Biblia na nagbibigay aral. At ang pang-13 ay ang pabula. Tungkol ito sa mga hayop na karaniwang paksa ay layuning makapagbigay aral sa mga bata. Genre ng panitikan sa anyong patula. May 4 na uri ng akdang patula. Una ay ang tulang pasalaysay, pangyayari sa buhay, kagitingan at kabayanihan. Pangalawa ay ang tulang leriko, tungkol ito sa damdamin. Pangatlo ay ang tulang pandulaan.
tinatanghal sa entablado o dulaan. Pang-apat ay ang tulang patnigan, binubuo ng mga patnig, tulang pasalaysay, awit at korido. Pumapaksa sa mga pagkikipagsapalaran at karaniwang ginagalawan ng mga tauhang prinsipe at prinsepa, Florante at Laura, Ibong Adarna. Ipiko, ito ay mahabang tula o kwento na naglalarawan sa mga pakikibaka at kabayanihan ng mga tauhan, biyag ni Lamang. Pangalawa, tulang leriko, Elehiya, tulang inaawit patungkol sa taong namatay. Awiting bayan, ito ay awit na naglalarawan ng pang-araw-araw na buhay, kaugalian at kasaysayan, leron-leron sinta. Pastoral, ito ay tungkol sa buhay sa bukid. Dalit, ito ay awit na pumupuri sa Diyos. Soneto, ito ay awit na may hatid na aral. Oda, awit na mapumupuri at naghatid ng kasiglahan.